nawala dahil sa close date. Itatanong ko din kasi ma'am sa kanila, paano po yung magiging resolution? If kailangan, ayun po kasi mabibinigay nila po ng details. Itanong daw po kung ano po yung reason ng chargeback natin. You need to provide proof of kasi pag dito po talaga kayo natatawagan yung mga nakakaraang araw po eh. So wala, di ba sinasabi ko lang sa kanila What does sure, that reasonable. mean? And nagbigay What sila does ng warning na matutas yung account natin na God, I dito. love you, Kate. So itatanong ko lang din pag sa kanila. Did you call me yesterday din ba, Possible, ate? cancel yung ano Why po. another When band? was the last attempt ng call mo po, maliban today? Sige po, check ko ma'am. Ha? Why another band? Kahapon lang That's po. what we Kahapon like. Kasi- lang po ba? 4 times po ako. That is world modded. Wait lang ah. Simula ma'am, March 13 hanggang kahapon po. Okay, nakita ko na sa call history ko, 10-12, Okay, that's and then March 17, 10. I see. So, lumalabas na ang unang tanong ko ate is lumalabas Feast na you call like one Why did Scrubs Once a go day lang. over there then? tama. Opo. Di ko lang po alam pero sa system ko po 4 times These po are ako the nagpo-call caps. ma'am. And no, in a history, dito kasi sa call history ko, you're calling me once a day. Wah So my first question is, wah ha ha ha. have you thought na what Why if is that? tulog pa yung taong tinawagan mo? Why another band then? Kasi minsan, I'm not I sure have kung a lot ikaw yung of client relation ko din sa account ko. I'm not sure kung ikaw din. Let's see. Wait, let me. Kasi, there's also a person calling me from XM na client relationship manager din siya. Finished as fast as a glorame. And she calls me afternoon, alauna ng hapon. So, your normal call Why sa call another history ko is sa band, dear? around 10 o'clock. Another band. Why another band? So, if this is Band-Aid. Why a kind of another band call here? na would involve me na magko-close yung account ko or merong financial involved, di ba dapat parang mas frequent yung tawag mo kesa one time lang, once a day lang? Di ba? Sounds different. The extraction sounds different. What the historical event? So, yan ang concern ko ngayon. Firstly, if we love it. Your client We will never lose money forget it. because of a certain White situation, Fox. di ba dapat mas frequent ang tawag mo sa kanya? Bamboo. Or ang rule nyo lang is, if, everyday ka, I know everyday ka, pero you're calling me only once a day. At hindi siya everyday because based sa call history ko, you called me March 17, March 18, and then March 13, which is declined. Hindi ko alam bakit declined to. Siguro napindot to ng anak ko. Pero that's the only time that you called me. March 13, 17, 17, 18. And then today. So, on my part, Bro, oh my I god, don't oh my think- god. What the heck just happened? hindi ako at fault doon. What the god?
ako at fault doon because dapat if you're concerned dun sa client mo and you know winarningan ka na ng financial risk team na if hindi mo makausap yan, i-close natin yung possession. I'm not sure kung nakikita mo yung mga open possession ko nung time na yun na tumatawag ka sa akin. Yes. Your attempt to call me should be more than once a day. Diba? I'm talking to someone. So, yun. Yun yung concern ko ngayon. Kasi hindi ka pwede maghugas kamay eh. Na sinabi mo, ginawa ko naman yung tungkulin ko na tumawag ako sa kanya. Hindi siya sumasagot. Okay. Pero naisip mo ba na mas careful ka dapat at mas concerned ka because there's money involved to be lost if hindi mo makausap tong client na to at hindi magkaroon ng clarity. 'Di ba? I really need Kasi- brownie. Ako, Mama, pagka may concern ako sa client ko, normally, I call, and then I email. And then, I call again on a different timeline. Kasi there's a possibility na hindi pa niya business hours yon, hindi pa siya gising nun, way too much. or it's not the best time to talk. Baka nasa meeting, hindi natin alam. Pero an attempt to call at least 4 times in a day is understandable. Merong morning, merong afternoon, merong evening. Mami mo magsabot. Lagyan mo pa atin ng sabaw po. Sinisip ko sa grade. Nasa ilalim. Yun siya. Different time frame siya ate. Because hindi lahat, kahit nga ako pag tinatawagan ko yung nanay ko, hindi nga sumasagot eh. Kahit hourly ko tawagan eh. Which is weird. Pero, pag may concern ako at kailangan immediate, lalo na pag kunyari nung time na nahack yung Facebook niya, minuto yung tawag ko eh. So, same yung understanding ko dapat. If ikaw na-aware ka na may financial implication na yung mangyayari dito sa client na hinahawakan mo, then 17 mo pa na-receive yung diba? Yung warning. Tama ba? Opo, ma'am. Nagpa-call naman po ako nun everyday. Yun nga yung concern ko din. If may financial... Pero you also receive an email din naman po. Yun nga yung problema. Oo. From our financial team. Hindi ko nga kasi nakita yung email nyo. Pero balikan kita dun sa tanong ko sa'yo. Since aware ka na mababawasan na magko-close yung open possessions ng client mo. 'Di ba? Is this your way para makakuha ng extra money from the traders? Is this how XM works with your clients?
Kasi ang gusto ko mangyari is either return the money that lost and open the positions that were previously opened na na-close nyo. So, I can still trade yung position kahit pa siya running loss siya. At least na-return yung loss and then the open positions is still there. Like, back to what it was supposedly last night. And ang problema pa, dalawang account ko pa yung kinlose nyo. Because dalawang account yung nakalagay dito sa sa XM login na to eh. So in short, dalawang account ko yung inapektuhan nyo. When in fact, isa lang yung nirereklamuhan ko ng pera. Aware ka ba dyan? Opo, ma'am. Aware ka na dalawang account ang under nitong login na to? Actually, ma'am, yung mga active accounts niyo po as of the moment is yung dalawang micro account. Kaya nga. So, yun nga yun. So, ang account na involved lang is yung isang account. Pero because nag-close yung position, dalawang account ko yung kinlosan nyo. So, naisip mo ba na mas dapat naging active ka sa pag-follow up? Dahil Opo, ma'am. two micro accounts yung magiging ano. Hindi ko nga akalain yun eh. Nasend namin sa inyo is ini-spam nyo daw po eh. Ha? Kaya daw po hindi nyo rin daw po makita din, ma'am. Ano yun? Ini-spam nyo daw po yung mga emails from XM. So, nakatag kayo as spam. Pero sa inbox ko, may nakikita akong daily confirmation. Ha? Ano te? Ini-spam nyo daw po, ma'am, yung emails daw po ni XM. Lahat daw po ng emails ni XM. Then ini-spam nyo daw po. No. Kasi yung daily confirmation is nasa inbox ko. So, paano ko i-spam yun? Kahit ipakita ko pa sa iyo yung screenshot ng inbox ko, yung daily confirmation is nasa inbox. The one that is nasa spam, probably, or nasa ibang folder, is yung conversation na merong conversation ng support or ng customer experience or plus itong financial risk na to. Kasi nung first na conversation na nag-send ako, hindi ko alam kung saan napupunta yung reply ko eh. Kung saan inbox, basta alam ko nagre-reply ako. Ang problema kasi, hindi nakasisi yung email ko sa reply ko sa inyo. Kaya most probably, nasa spam. Pero nung nag-send ako ng logs, nung nag-request ng logs kagabi, yung XM support, naglagay ako ng CC ng email ko. So, nung nag-request ako ng logs, na-receive ko sa inbox ko yung request of logs ko from the MetaTrader. Ate, mamaya na, may kausap ako. Oh, I forgot the number I recorded. So, yun yung nangyari. Diba? Isang account lang yung nare-reklamuhan natin, which is involved dito sa financial risk na to. Pero 2 accounts ko yung pinakailaman nyo. Just because I think
under siya ng same. Sa MR, ma'am, na dalawa po na account po yung naka-read only as per yung Hindi ko alam kung parehas naka-read only, pero ang alam ko nangyari, parehas ako na-closean ng possession sa dalawang micro account na yon. Ang after this call, ang tatawagan ko is yung C-Bank because of the request na sinasabi nyo. Pero ang concern ko is yung mga closed account. So, lumalabas pa ng sinasabi mo is dahil kinlose na nila yung possession, they will never return the money that is lost. They will not reopen the possession that was closed. Yan ba yung ending ng conversation natin? Ma'am, itatanong ko nga po ba sa support team kasi hindi ko rin alam yung sagot sa question ko. Kung sila kasi mag-investigate nun, man hindi ko ako nag-investigate regarding lang sa mismong account ma'am, like sa deposit withdrawals ma'am. Pero yung internal process naman ng mga transactions ninyo, sila na po yung nag-handle. So, pwede ko ba itanong sa Bakit hindi sila yung tumawag sa akin? Bakit hindi sila yung tumawag sa akin instead? Usually, pagka may mga... No. My concern is, kung hindi ikaw ang direct person to resolve yung issue, bakit hindi sila yung tumawag? Kasi pagka sa credit card, pag may fraud, si fraud tumatawag sa client. Kasi sila yung involved na or si client yung tatawag sa fraud mismo. So, my concern is, ako, hindi ko alam kung sino tatawagan, anong number nung kasi mukha namang walang number to call yung financial risk team nyo. Hindi ko alam. Sa email lang ma'am. Sa email Exactly. lang po. Wala po ma'am na po calls po. Kaya nga. So, kung hindi ikaw yung final person na magre-resolve, di ba dapat parang yung person involved ng fraud or ng financial risk is yun yung tatawag? Sige ma'am, mag-raise na lang po kayo ma'am ng concern ma'am sa complaint section ma'am ng members area natin. Para yung relevant department ma'am yung mag-communicate sa inyo. Pero hindi rin po kayo ma'am matatawagan. Most of the time ma'am, emails lang din talaga sila. Hindi po sila magtatawag po. So, sinasabi mo ba sa akin na yung team na part mo na tumatawag sa client is team lang ng More on support account call? lang, ma'am. Regarding lang sa account po, makikita lang sa mga promotions. Pero yung sa internal ma'am nung mga transactions natin, sila na ma'am yung may tools para ma-check po lahat. Hindi ba sila Pilipino? Ano po? Sorry. Hindi ba sila Pilipino para hindi sila makatawag? Ay, hindi ko lang din Kaya sure po
yung mga FR natin, financial department natin. So sila mag yung nag-handle talaga. So, hindi ko po alam if ano din po kung possible ba silang tumawag. Kasi ang best person, kahit pa sabihin mong accounts, under accounts team ka, dapat, ano ba yan? Ang akin lang ba, ipoprovide ko lang ba yung ina-ask ko nila na makuha ba the information from you, if ano nga po ba yung na chargeback, and mag-provide daw po kayo ng statement of account. Yun lang ba? Okay. Kasi lumalabas, alam mo, sa totoo lang atin, lumalabas. Kaya sila nag-decide na i-read only yung account ko. Because, sabi mo is hindi mo ma-reach ako. Tama? Hindi ma'am, yun po, nakalagay po dito ma'am. If wala po kayong reply ma'am sa email, eto po ma'am, dear madam, please be advised that if there's no reply within 24 hours, any open position will close and your account will be sent to read only. Naka-receive kayo nito March 18 ma'am. Sa inyo po siya sentence. Hindi naman po dahil hindi ko kayo makontak, but they also sent an email din po. Kasi may mga times din kasi ma'am na may mga out of the country clients tayo, so it's impossible for us to call them. So kaya po sila nagsasend ng email. If ever na unreachable talaga si clients, of course, magpa-provide din sila ng document, magpa-provide din sila ng email or mag-send sila ng email para aware din si client if hindi talaga mapakasagot sa call. Sa inyo bang naka-address, dear madam, be advised that if there's no reply within 24 hours, ayan pa, March 18 around 8 p.m. po. Kasi, alam mo, isa sa mga dahilan kaya concern ako sa closed possession. Na-imagine mo ba, na kung hindi mo ako tinawagan ng paulit-ulit, dahil hindi mo ako tinawagan ng paulit-ulit, naisip mo ba na yung mga open possessions, what if that completely wipe out my account? Because of they closed the possessions? Naisip mo ba yon? Right now, may money pa siya. Because, during the time na na-close siya, yung open possessions ko was going in favor for me. I'm just waiting for it to be closed in an hour or two. But then, nung na-notice ko, around 1 o'clock, na-close lahat ng possessions for the 2 micro accounts. What if, nung time na ginawa nila yun, build or die, be like, and it's not in favor sa akin. Like, I'm points. negative 1,000, I'm not sure. Kasi it happened before that Just that played days. this game years ago. For real. So, sinasabi mo ba na hindi mo kasalanan, hindi niya kasalanan? Kasi nagsabi na kayo sa akin? Kasi ma'am, we just follow the policy ma'am. Naganan po pag hindi ko na-provide ni client yung needed na document or kung ano man po yung needed na proof, may ganun po kami resolution na pwede mag-read only po yung account or any open position will be closed. So, sa resolution nyo na any open possessions na na-close, walang feedback kung ibabalik nyo? So, ang final resolution nyo is i-close ang possession but you will not take responsibility dun sa mga losses? Pwede nyo naman pong i-email ma'am si FR or si financial risk natin kasi hindi ko talaga mapasap yung mangyayari po sa account natin. Natong nyo din ma'am sa kanila and sabihin nyo na try nyo lang din magdamasa yung email po nila. So, anong matutulong mo lang sa akin, ate?
Anong matutulong mo lang sa akin, ate? Yes, ma'am. Ibibigay ko po yung statement niyo, ma'am, na sinabi niyo, ma'am, kanina regarding sa chargeback. Kasi yun lang din, ma'am, yung sinabi, ma'am, sa akin ng FR. Tanungin ko daw po kung ano yung reason ng chargeback natin. And mag-ask po ako ng proof of payment sa inyo. And ask ko din kayo, ma'am, if possible, i-cancel niyo, ma'am, yung chargeback. Yes, ma'am. I-inform ko, ma'am, sa kanila po yun. Why is this low bat? Can you charge this? No. I'm using my tablet. Charge it. Right. So, ang matutulong mo lang sa akin is to inform them of our conversation. Yes, ma'am. Kasi hindi po kayo nasagot pa sa email po. And since nakausap mo at nabigay ko yung sitwasyon, I-inform ko, ma'am, sa kanila after this call po. Inform ko din sila na ganun ba yung nangyari sa account. Bakit tayo nag-charge back? Eh, hindi natin mapaprovide yung proof of payment kasi at the end of the month pa siya pwedeng i-release or ibigay sa inyo or ma-generate, then you'll cancel the charge back. Yes, ma'am. And tatanungin ko din, ma'am, if ano na pong mangyayari dun sa mga na-close na position sa account niyo po. Yun lang. get the tissue. Tissue. So, after this conversation, hanggang dun lang yung may tutulong mo. Opo, ma'am. Kasi sila, ma'am, Shira yung masakit. Shira masakit. Inilay shira masakit. Shira masakit. gagawin bang sa account natin? Or ano ba yung mga ginagawa nila, ma'am, to submit yung sa mga documents, hindi po nila alam. Kaya po nagpapaasa sila ng call back. So, yun, inform ko sila, ma'am, na ganun po yung gagawin. And then sila na po yung bahala, ma'am, to investigate sa account. Okay. Okay. And then, yun, ma'am, pwede So, in naman short, kayo yung mag-update conversation naman sa natin- kanila para mabasa niyo din, ma'am, yung emails po. Ano yan? Pwede rin kayo kasi ma'am, sabi din sa akin na support, pwede naman kayo Earn. mag-direct na if you want to communicate with FR mismo. Kayo ma'am din yung mag-send ng email.